ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at ibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, prito ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Charm Fabcon. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambala RH. Pilipinas, oras natin. 5 minuto na po makalipas ang alas 3 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon. Sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming, kumusta na po kayo ngayong hapong ito ng Martes? Ikalima na tayo sa buwan ng Mayo. It's May 5, 2026 na po mga kaibigan. Kaya muli po, samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Alas 3 hanggang alas 4 po tayo ng hapon.
Kahit na napakainit po ng ating panahon, meron po tayong dalawang namumuong sama ng panahon, low pressure area. At yan po ang binabantayan po ng Pag-asa. Sabi nila kanina, meron yung isa medium chance na ma-develop daw po bilang bagyo sa susunod na 24 hours, and then yung isa po unlikely o mababa yung chance na maging tropical depression, at pareho po yan ay nasa bahagi po ng, tama ba? Silangan ng Northern Mindanao o Northeastern Mindanao yung isa. Okay, alamin natin, hingi muna tayo ng update, yung bang medium chance na maging bagyo, kumusta na kaya? Tayo pa'y may papasok bang bagyo sa panahon na napakainit ng panahon natin dito ngayon sa ating bansa? Wala sa DOST Pag-asa, hingi tayo ng update, pati na rin yung heat index, diba? Meron tayong mga nasa danger level heat index. Sir Benny Estareja. Sir Benny, magandang hapon po, good afternoon. Good afternoon, Ms. May. Sa ngayon po yung low pressure area na mas malapit sa ating kalupaan ay nakapasok na po ng ating area of responsibility. So itong namataan, 930 kilometers, silangan ng northeastern Mindanao, at hindi pa rin nakikita na ito yung magiging ganap na bagyo. No? We're seeing po na ito ay tatawid ng Mindanao and southern Palawan simula sa Thursday hanggang sa Saturday, at magpapaulan po ito in many areas starting tomorrow evening po dito sa may Eastern Visayas at saka po sa may Eastern Mindanao. And then malaking bahagi na ng Visayas and Mindanao pagsapit ng Thursday and Friday. At during its passage po dito sa may Mindanao ay posibleng malusaw po ito, no, or mag-dissip habang nagdadala pa rin ng mga pag-ulan hanggang sa Saturday. Yung isa naman, yung mas malayo na low pressure area, mataas pa rin po ang tsansa na maging isang ganap na po na tropical depression. Maring this afternoon na po ay ideklara na natin ito as mahinang bagyo. Wala naman siyang inaasang epekto pa, no? Kahit susunod pa na 3 araw. Nasa higit 2,500 kilometers ito silangan po ng Mindanao. At kung papasok man, maaaring sa ano pa po yan, sa weekend pa, Saturday or Sunday. At bilang bagyo, ito ay tatawagin po natin na bagyong Kaloy. Okay. Yung track naman ng potential na Kaloy ay kita natin na going towards Luzon. So, maaaring dun yung landfall over areas dito sa may norte, or maaaring recurving track po ito. So, ibig sabihin, pag pasok niya ng PAR, saka po sa lilisan direction habang nandito sa may hilagang bahagi po ng Philippines. So, lagi po tayong mag-monitor dahil matagal pa naman at wala pang effect itong ikalawa or yung second na weather disturbance. But itong low pressure area na mas malapit, binabala na natin yung ating mga kababayan dito sa may Visayas at Mindanao. Habang yung heat index na nanatili mataas pa rin po for today, nasa 44 po yung maximum na mararamdamang init dito sa may areas po sa norte, lalo na dun sa may Cagayan Valley and Ilocos Region. Habang dito sa Metro Manila hanggang 39 degrees Celsius po ang posibleng maramdaman. Okay, latest mula So, Sir Benny, towards weekend po, ano, yung possible na maging ganap na bagyo, yung aliman dun sa dalawa? Opo, yung isa lang. Yung nasa likod, yun yung nakikita natin nga na magiging bagyo. Okay. And then, habang lumalapit sa ating PAR, ay lalakas pa ito. Ayun. Pero hindi naman nangangahulugan yan, Sir Benny, no, na yung lakas niya ay aabot pa bilang isang super typhoon. Wala naman ganun, ano? Wala po tayong scenario pa sa ngayon na ganun. Intensifying. Kasi mainit. Lakas pa siya dahil siya ay nasa dagat. Oo, kasi tayo nasa panahon ng tag-init, di ba? Kapag siya ay mabuo, mainit naman yung ating, di po ba, ang ating panahon talaga dito sa Pilipinas. So most likely, babagal ang magiging galaw niyan, kilos niyan? Ang nakikita nating movement po nito is yun, may kabagalan dahil Sabado pa or Linggo ito papasok ng ating PAR, at yung effect nga po niya is highly uncertain pa. Possible naman siya na lumapit lang tapos saka po siya lilihis ng direction, paangat po papunta dito sa may North Pacific Ocean. So patuloy lang po mag-monitor dahil may effect, posible pa rin may effect dito sa may eastern nito. Kasi sabi niyo nga possible din mag-landfall, di ba, Sir Benny? Kung hindi siya magre-record magla-landfall. Apo. Yung landfall somewhere dito sa may Luzon pa. Mataas pa po yung uncertainty. Okay. Okay, maraming salamat, Sir Benny. Thank you so much. Mga kaibigan, si Sir Benny Zones Sareha mula po sa DOST Pag-asa. So merong isang possible na maging bagyo
yung bagyong Kaloy pagka po yan, ay naging tropical depression. Okay. So mga kaibigan, ingat-ingat po tayo ha, dahil ang ating panahon posibleng towards weekend merong mga bahagi na apektado po nitong magiging bagyo, no? Mapektuhan ito pong yung epekto po niyan maranasan, no? Doon po sa mga lugar na kanya pong dadaanan. Anyway, mag-iingat po tayo dahil mainit pa rin yung ating temperatura, no? Yung ating heat index, merong mga danger level heat index actually na naitatala pa rin. So, ingat-ingat. Mga kaibigan, standby lang po ha. Dahil maya-maya meron pa rin po tayong, yung palang pinanawagan natin sa kahapon. Yung pinanawagan natin kahapon na bata, no? I think yung 14 years old, nakauwi na pala. Nakabalik na sa kanyang pamilya. Ay mabuti naman. So mamaya hingi tayo ng update niyan, hingi nga tayo para yun yung kahapon. Okay. Sige. Okay, standby lang po oras natin. 13 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Mapag-usapan sana natin ang ginubatan diyan po sa lalawigan ng Albay. Mukhang hindi pa available si Mayor Ann Gemma Onghoko, yung kanila pong alkalde, no, ang kanilang municipal mayor ng ginubatan Albay. At mangamusta sana tayo dahil sila din yung isa sa merong naranasang pyroclastic density current. Yung EAS-1. So, kaninang umaga po yan. But anyway, mamaya po siguro babalikan natin ang ginubatan Albay. Pero in the meantime, pag-usapan po natin, dahil sabi nga, dyan sa lalawigan po ng Albay, pahirapan po yung mga lokal na pamahalaan sa paglilinis po nung makapal na abo nga po na ibinagsak nitong Bulkang Mayon dahil po sa tumataas na diyan po sa lalawigan. Pero sa ginubatan, sinasabi na malaki yung itinaas ng konsumo nila sa tubig bunsod ng tuloy-tuloy na flushing at clearing operations. Kaya napipilitan daw po ang pamahalaan na magpatupad ng water rationing sa hindi bababa sa 12 barangay. So habang naghahanap po ng alternatibong mapagkukuhanan ng tubig, mamaya yan ang pag-usapan natin, tulad ng paggamit po ng mga tinatawag na submersible pumps. So aabot daw po ng I think 14,000 liters ng inuming tubig kada araw ang kinakailangan para po sa mahigit 1,300 pamilya na naapektuhan po nitong pag-aalboruto po ng Bulkang Mayon. Pero meron pong mga fire truck, nakikita natin doon sa mga ilang karatig probinsya tumutulong na po sa supply ng tubig habang nagpapatuloy po yung clearing operations ng Department of Public Works and Highways para nang sa ganoon, maiwasan na bumara po yan sa mga drainage, no? Na possible pag nagtag-ulan naman babara at mag-cause po ng pagbaha. So mamaya pag-usapan po natin yan mula po sa Ginubatan Albay. In the meantime, puntahan po muna natin ang agrikultura po sa Region 5 na apektado po ng nag-aalborotong Bulkang Mayon. So, kumustahin natin at ano ba ang kasalukuyang ngayon sitwasyon ng kanilang agriculture sector. Makausap po natin ang spokesperson ng DA Region 5, Department of Agriculture, si Ma'am Lovelia Guarin. Ayan, Ma'am, magandang hapon. Good afternoon po. Magandang hapon po, Ma'am May, and sa mga viewers po natin sa DZRH, magandang araw po. Magandang araw, magandang hapon, Ma'am Lovelia. Unang-una po, kumustahin namin kayo po from Region 5. Ito na naman tayo sa Mayon Volcano. Tapos nakita natin yung epekto nitong kamakailan lamang, yung tinatawag nilang effusive eruption na sinasabi ng PHIVOLCS. Grabing abo ang sumulanta doon po sa mga pananim, 'di ba? Sa mga produktong agricultural po diyan po sa Albay. So sa araw na ito ngayon po sa inyong datos, kumusta po itong mga pananim na nasira?
At malaking epekto na po ba yan now, dun po sa kabuhayan na naman ng ating mga kababayan, hindi lamang of course ng ating mga magsasaka. Opo, ang pinaka-initial report po na nakalap ng Department of Agriculture sa Bicol ay meron na pong 6,637,937 pesos na damages po sa sektor ng agrikultura dito sa Albay po. Sa high value crops po yan or yung ating mga gulay and also yung mga namatay na mga hayop po. Ang affected farmers po ay sa high value crops po ay 55 at may 7 naman po na mga nag-aalaga po ng hayop. Oho. Pag sinabi ninyong high value crops, ano po ito? 55 farmers, tama po? So parang Opo. from 55 families po ito. Opo. Yung mga nagtatanim po yan ng assorted vegetables like yung Baguio beans, sayote, sitaw, squash, okra at ang uso po dito sa Bicol yung pinakbet vegetables. Ito po, may nakikita tayo, ganyan po, no? Ang naging epekto ng ashfall. Ganyang Totally katindi. damage po talaga. Yung 15 hectares po na natabunan ng abo, totally damage po. Wala na po talagang na-recover. Opo, saan pong particular na bayan yan? Sa Ginubatan? Sa Kamalig? Pareho? Ito po ay sa Kamalig, sa 2nd District po, sa Barangay Kirangay, Anoling, Tumpa at Barangay Suwa. At meron din po sa 3rd District naman po ng Albay sa Ginubatan, Barangay Travesia, Masarawag, Doña Tomasa, Mulad Bukad at Manila. And may mga affected din po sa portions sa Ligao City. And kung papunta po tayo doon sa Legazpi City, galing Naga City, makikita po natin yung sobra pa rin na alikabok sa daanan po sa Ginubatan, sa National Highway. Kaya mahirap po kung nakamotor po yung nagbabiyahe. Po. Meron pa po bang pagbubuga ng abo right now from Mayon Volcano or tumigil naman na? Kanina pong umaga ay parang meron pa pong konti-konti po. Pero hindi na po kagaya noong Saturday na sobra talaga yung ibinuga po na abo. Opo, kasi nagpapatuloy po yung mga clearing operations. Okay, balikan lang po natin yung mga pananim. Itong mga nakita natin, itong lawak na po ng epekto, no? Yung mga pananim na ito ito ba yung mga i-harvest na or ito pa yung medyo paano pa lang, patubo pa lang? Iba-iba po ang stages. Mayroon mga bagong tanim po and meron ding nasa vegetative, reproductive and maturity. Pero ang total standing crops po kasi sa Albay sa pagdating sa palay ay 26,000 hectares. So ang affected po dito ay hindi nga kasama yung palay po. And sa lowland vegetable 179 hectares po yung standing crop natin and yung affected ay 15 hectares po. So, minimal lang po siya compared kung ikumpara doon sa standing crop ng buong Albay. Kasi dalawang lang naman po itong naapektuhan out of the 15 municipality and 3 cities, dalawang bayan po itong may affected. Ayun. So, hindi po apektado yung ating supply po ng pagkain. Ayun. So, dalawang bayan, But then, pagka po ba may ganyan, Ma'am Lovelia, ano yung, of course, unang ayuda na ibibigay dun sa ating mga magsasaka? Lalong-lalo na sabi nyo, iba-iba yung stages. Meron ng harvesting, di ba? Meron namang paano pa lang, katatanim lang, mga bago pa lamang. So, paano ang ginagawa ng Department of Agriculture dun po sa mga naapektuhan na ganun? Unang mga tulong. Nung January pa lang po kasi nung nagsimula yung abnormalidad ng bulkan ay na-activate na po ni Director Rodel Tornilla yung ating command center and nauna na po tayo nagpadala ng mga intervention doon sa mga evacuation center and also sa mga farms po dito sa mga farmer and kagaya po ng mga knapsack sprayer, mga laminated sacks,
mga cattle feeds, and nagsagawa din po ng mga veterinary missions ang mga veterinarians natin dito sa DA Bicol sa pakikipagtulungan po ng Albay Veterinary Office. And nung January po, may naibigay na tayo na 100 bags na cattle feeds. So may natira pa yun, and naibigay po nung Sunday ng Albay Veterinary Office yung 20 bags po dito sa mga affected na hog raisers natin. And aktibo din po ang ating Philippine Crops Insurance Corporation. Maaga po sila na nag-validate ng mga damage para mabigyan din po kaagad ng insurance indemnification itong mga affected farmers po, lalo yung nakalista po sa RSBSA. Ayun, so... And ang Sige po, go ahead ang po. DA po ay may nakahanda po na na intervention na umaabot sa 398.3 million pesos po, na ito po ay kinabibilangan ng 1,788,326 na units ng iba't ibang agricultural inputs and equipment na nire-ready lang po natin in case pwede na naman po silang magtanim, ay agad-agad po natin na dadalhin sa kanila para makapagtanim po sila. But as of now, ang priority po natin yung safety po ng ating mga kababayan. Ayun, so ready naman anytime pagka po malinis na at na-clear na po yung mga taniman at doon po sa mga naapektuhan ng mga livestock, ano po ito? May mga malalaki po bang mga alagang mga hayop or babuyan? Ba't yan nakita kasi natin parang ano mga... po ito? Parang mga Carabao, nasa farm. dalawang Carabao and kalabaw, isang baka po, and mga poultry po, chicken. Ayun. Pero yung iba po kasi nasa 6-kilometer danger zone. So pinapayuhan po natin yung mga mag-aalaga ng mga hayop na wag na pong mag-alaga ng hayop dyan sa part po na yan, na bawal na po dyan kasi mahirapan na po tayong iligtas ang mga ganyan pag biglang nagbuga na naman po ng ash ang mayon. So ibig sabihin meron pong ngayon ang naapektuhan yung nasa loob na mismo ng 6-kilometer danger zone. Tama po ba yun? Yan yung may mga livestock. Opo. Opo. Oo. So, yun, talagang malaking peligro. Pero ito pong mga namatay na hayop, paano po ito ibinabalik doon sa mga magsasaka? Ito po ba na part ng intervention? Ibabalik po ba sa kanila yung bibilan sila ng mga panibagong mga alagain? Usually po talaga, normally, pag ganyan may mga na-damage o namatay na mga hayop, binibigyan po natin ng rehabilitation assistance. Sinasubmit muna po natin sa DA Central Office itong nakalap natin ng mga damage report, and then nagpapadala po sila ng mga kulang pondo para sa rehabilitation nito. Pero ito pong mga nasa 6-kilometer danger zone ay parang mahirap na pong bigyan ng rehabilitation assistance na hayop din. Pero sa iba na po sigurong aspeto. Oo, hindi kasi, na po yung bibigyan ng alaga ulit na hayop. Kasi hindi sila pababalikin dyan. Ibig sabihin, alam naman nila na yan ay ibinawal, ibinawal. So, kahit papano, ganun man po nangyari, tutulungan pa rin. Tama po ba? Mga ilang pamilya po ba? Tutulungan pa rin po. Yung naapektuhan Marami dyan. naman pong ibang paraan. Meron din pong loan assistance, although hindi po agaran. Yung ating sure loan. And ang sabi ng ACPC ay on process pa po yung paghanap ng conduit bank. And meron din po tayong kasalukuyan pinamimigay na presidential assistance for farmers and fisher folk na 3,225 pesos, and 260,000 farmers po ang mabibigyan niyan, kasama po yung ating mga albayano pong kapatid sa Albay. Oo, so documented naman po pala kaagad-agad sa bagay, may mga record na kayo since sila po ay ating mga magsasaka. Pagka po ganyan, kadalasan Ma'am Lovelia, dun sa paglilinis po ng matagal na kasing may ganito tayong problema talaga sa Bulkang May, every time na yan po ay nag-aalburuto. Pag ganyan po nangyayari, gaano katagal yung sasaayos para makapagsimula ulit yung mga magsasaka? Since alam natin na baka mamaya kasi meron pa ulit aktibidad
na mangyayari. So in the meantime, yung mga naapektuhan ngayon at inaayos nililinis, hindi mo na yan tataniman, ano? Tama po ba? Until such time Hindi mo na po. sasabi mula sa mga eksperto sa PHIVOLCS na hindi na maapektuhan muli or hindi na gagalaw ulit yung bulkan. Pag bumaba na po, ma'am, yung alert level, kasi ngayon po nasa alert level 3 po tayo and bawal talaga ang pagpasok po dito sa 6 kilometer permanent danger zone and hanggang 7 to 8 kilometers danger zone na po ngayon. Ayun, yun ang inaantabayanan. Pero sana wag naman. Sana wag nang mag-albuluto ng ganung katindi kasi Kaya, parang mas malawak hanggang na ngayon naman. po ay nananatili sila sa mga evacuation center po and marami naman pong tumutulong na mga government agency po. Mabilis po ang mga pagtulong sa kanila agaran po. Oo, at yung inyong mga intervention, yung mga tulong po ay bahagi na rin po yan, no? Doon sa tinatawag ninyo mga long-term preparedness measure ng departamento, ng DA. Opo, oo, bahagi na rin po siya yung mga pamimigay natin ng mga farm inputs na and then yung mga climate resilient na farm equipment, bahagi rin po siya. And yun nga po na hindi na po natin pinatataniman dyan sa mga nasa danger zone natin. And isa pa pong programa ngayon ng Department of Agriculture, yung clustering natin, kina-cluster yung mga magkakalapit na farm kasi ang average landholding po ng mga magsasaka sa Bicol ay 1 hectare. So, yung mga magkakalapit po, kina-cluster natin sila into 100 hectares, minimum para sa palay, and 50 hectares sa gulay. So, marami na po tayong mga gano'n na mga cluster areas kung saan hindi po sila mga vulnerable sa mga ganitong kalamidad. Sa kanila po binubuhos yung ating mga tulong. Oho. Meron po bang naapektuhan directly ngayon sa mga palay or wala naman? Ito yung mga vegetables lang. Wala pa po sa report pero meron pong dadating yan sa palay pero hindi pa po nakarating sa amin yung report kasi sa mga Facebook post po ay meron pong mga na balot din po ng abo. At ma'am, I stand corrected po pala, yung aming PAP po ay 2,325 pesos na hopefully ay mga susunod na weeks po ay pupunta na din po yung team ng DA sa Albay para mamahagi na po ng 2,325 pesos na PAP, cash assistance. Oo. So in the meantime na yung mga naapektuhan ay wala silang maaalagaan na mga pananim ngayon. So ano yung susunod nila na mga gagawin? Mapapasama ba sila dun sa mga clustering? Yes po, pag dumating na sila doon pag ready na ulit silang magtanim, nakahanda naman po yung ating mga intervention. Kahit hindi po kasama doon sa clustering, ay meron din pong iba't ibang intervention ang Department of Agriculture. Kaya lang po, para po hindi maapektuhan yung ating food security and ating yung production target natin ay talagang meron tayong mga cluster po na ino-organize. So, sa Albay po merong 25 na rice cluster, ay 3 na rice cluster out of 25 sa Bicol. And sa high value crops po, merong total na 32 clusters and 6 po ang nasa Albay dyan. And sa livestock, merong 13 clusters po sa Bicol na organized ng mga organized group ng mga iba't ibang nag-aalaga ng hayop. 5 po ang sa Albay dyan. And pagdating po, Ma'am May, sa palay ay tumaas po yung production ng palay natin sa Bicol for first quarter 2026, tumaas po ng 1,000 metric tons yung production ng Bicol pagdating sa palay. Kung bumaba po yung buong bansa, yung production, yung Bicol po tumaas. And compared, yun naman pong 2025 na report ng PSA ay tumaas naman po ng 2.38% yung production ng palay sa Bicol nung magmula noong 2024 to 2025. So meaning, Ma'am Lovelia, na walang dapat ikabahala sa supply ng pagkain, agricultural products, kahit na meron tayong pag-aalburuto ng bulkang Mayon. So may sapat na supply. Opo. Ayun, oo. Yun ang Opo, tama po yun. And
stable din po ang mga presyo ng mga agricultural commodities base po sa daily price monitoring na ginagawa ng ating Agribusiness and Marketing Assistance Division or yung ating bantay presyo team. Doon po sa mga magsasaka no na, directly naapektuhan po nitong nakaraan lang na pag-albuluto ng bulkan. So lahat po sila ay nakapag-coordinate na po sa DA para doon sa mga intervention. All accounted naman na po sila. Opo, ang nasa frontline po natin diyan sa sa grounds ay yung mga local government units, yung ating mga municipal agriculture officers and mga AEW, and sila po ay agad-agad naman na naglilibot po para makuha po yung mga damage, and meron din po kaming mga record po ng mga itinanim mga standing crop, lalo po yung nabigyan natin ng mga binhi. And mayroon din pong ginagawang monitoring, monthly monitoring. So talagang madali po yung coordination natin sa mga local government unit. Pagdating po dito sa mga status ng mga production ng ating mga farmer. Opo. Doon po sa mga livestock na naapektuhan po nito lang, paano po sila? Paano yung ibang mga may alaga? Inano po ba yan? Inilipat po ba ng mga lugar? Like yung mga may mga alagang hayop? Yes. Opo, inilikas po sila. Kasi meron po tayong 27 na identified na pooling areas na wala siya sa danger zone. So, inilikas na po agad yung ibang mga hayop para hindi po mamatay. And ito po naman ay maigting po yung ginagawang pagtulong naman itong ating Albay Veterinary Office. Yan po yung katulong natin po dyan. Pagdating po sa mga alagang hayop, aktibong-aktibo po yung ating Albay Veterinary Office. Ayun. Okay po. At siguro meron po kayong mga mensahe pa doon sa ating mga magsasaka na meron pa pong mga concern regarding sa pagiging yung pagka-apekto sa kanila nito pong pag-aalburuto. Patuloy na nag-aalburuto pa naman at di pa ito natigil itong Bulkang Mayon. Opo. Siguro po palagi po tayong makinig sa mga authority. Pag sinabi pong bawal ay bawal, wag na muna pong pupunta doon sa mga danger zone. And siguro mas importante talaga po yung kalusugan natin, yung kabuhayan natin. Yung mga ganyan na mga tanim po ay mapapalitan, pero ang ating pong mga buhay ay hindi po mapapalitan. Kaya stay safe po sa ating mga kababayan po sa Albay. And ang Department of Agriculture po ay hindi po tumitigil sa mga pamimigay po ng mga ayuda, ng mga intervention, and pag-aaral kung paano po tayo mas uunlad pa dito po sa Bicol region. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Lovelia. Thank you very much. Thank you po. Maraming salamat. Mga kaibigan, ng spokesperson po ng Department of Agriculture dyan po sa Region 5, si Ma'am Lovelia Guarin. Ayan, salamat po. Mga kaibigan, ayan, at least nalaman natin, sapat naman. At hindi yung pangkalahatan, marami yung naapektuhan doon sa ating mga magsasaka, doon sa pinakahuling pag-albuluto nga po nitong Bulkang Mayon, kung saan grabing ashfall yung kanyang ibinuga, diba? At naapektuhan nga po yung mga pananim, yung mga alagang hayop, yung ating mga residente doon po sa naapektuhang lugar, lalo na po dyan sa bahagi ng sabi ni Ma'am Lovelia kanina, Ginubatan, yung Kamalig at part ng Ligawan po. Oras natin, 36 na minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Standby lang po at babalik po tayo. Standby. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. La
Fabton, amoy nakaka-joyful. Araw-araw, MX3 para MXtra. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Fabton, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Fabton, amoy nakaka-joyful. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa bell. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Helps stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest
survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin, 46 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Standby lang po ha at tayo po ay dadako sa bayan ng Ginubato naman diyan po sa lalawigan ng Albay. Habang tayo po meron lamang tayong panawagan maya-maya pupuntahan natin yung mahalaga ding panawagan po para sa nawawala nating senior to isang senior citizen ang mananawagan po at 78 years old po yung nawawala. Ako, alamin natin taga Santolan, Pasig City po yung nawawala. Mula dun sa relative makausap natin yung isa sa kanya mga kamag-anak sapagkat
ang nawawala po na si Tatay Rolando Andoy Asis, no? Ay huli daw po nakita nung pong April 1, ito pong year na ito na 2026, dyan daw po sa may Kayumbay, Tanay, Rizal. Ayan po, yan, nakita niyo po yung kanya pong larawan. Suot po niya white t-shirt na meron daw pong tatak na papason. Yun. And then kulay gray na army print cargo shorts. Meron po siyang blue cap na suot. At yung kanya pong tsinelas, kulay black slippers. So yan po yung ating missing person ngayon. Bigyang daan muna natin, marami tayong mga lumalapit din po dito sa atin, sa ating public service hour para manawagan si Ate Elsie Rieza. Ate Elsie, magandang hapon. Good afternoon. Good afternoon din po at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa programa po ninyo. Apo, Ate Elsie, kaano-ano niyo po si Tatay Rolando Asis? Kapatid ko po. Okay. So, yung kanya pong pag-alis ng bahay, first time po na hindi umuwi? Opo. Paano po? Wala po kayong trace, even doon sa mga CCTV na maaring saan direction po siya nagpunta? Sir, actually meron naman po kasi po nakapag-review po kami ng CCTV ng Santa Lucia Mall at ng Robinson Mall yung po mga time na yun. Doon po sa huling pinanggalingan po ng tito ko, doon po siya nakita sa mismo Santa Lucia Mall na tumawid po siya ng overpass. Opo, so may nakita doon. Hindi na po namin nakita kung saan po siya. Yung po kasi yung overpass na yun, sir, is marami po siyang pwedeng tawidan eh. So pwede po siyang pumakahinta, pwede po siyang magpa-Antipolo, Kogyo, tapos sa kabila naman po yung way ng Marikina, tapos Pakubaw po. Pwede po siya dun eh. Doon po sa edad niya na 78 years old, may mga pagkakataon po na alis tapos bumabalik naman po, nauwi naman. Nauwi po siya, sir. Kasi po ugali niya na po kasi yung, dito po kasi sa Santolan, sir, wala po siyang ibang iniikutan dito, kundi po yung bahay ng kapatid niya, bahay po ng mga pamangkin ko dyan sa Tawiran, tapos dito lang po sa bahay. Opo. Ayun. Sige po, at nasa inyong pagkakataon, manawagan po tayo, no? Pero hindi, naman, if ever po ba matatandaan niya kung uuwi siya or else masasabi niya po pagka, kung saan siya uuwi, pagka meron pong mga nagtatanong? Sir, kasi po, yung time po na nandito siya, alam naman na po kung saan siya nakatira ngayon. Kaso nga po, dahil sa katulad po nung nangyari sa kanya, nung April 1, hindi po namin alam kung bakit hindi po siya makauwi. Kasi po, ang duda po namin baka todo, yung para po bang sumpong ng pagkakaulianin niya dahil sa edad niya, baka po lumalala. Ganun po. Kasi alam naman niya po yung Santolan. Opo. Meron ba siyang mga anak na wala po, sir. Po siya, matandang binata po. Kaya po ako yung nag-aalaga sa kanya kasi po wala pong ibang mag-aalaga sa kanya kundi ako lang po. Oo, kaya lagi mo kasama. Anyway, sige po, Ate Elsie, manawagan ka at hingi tayo ng tulong. Baka merong mga nakapansin at nakakita kay Tatay Rolando Asis, si Tatay Andoy. Sige po, go ahead. Sa lahat po na nakikinig ng programa ng DCRH, nananawagan po kami sa inyo na baka po sakali mapagawi sa inyo ang aking kapatid na si Rolando Andoy Asis. Ipagbigay, alam nyo lang po sa amin, nanandyan naman po yung mga contact number po namin. At kung maaari po, umagawi po siya sa inyo, o makita niyo po siya, please lang po, pa-hold na lang po kami sa inyo, or pakidala na lang po sa malapit na barangay o police station na po pwede niyo pong pag-iwanan para doon na po namin siya kuhain. Kasi po, since April 1 pa po kami nag-aalala sa kanya, wala po kaming tamang impormasyon na nakukuha. Although meron naman po kaming
may mga nagko-comment man po pero wala pong kasiguraduhan. Sana po sa lahat ng kung meron pong makakakita sa kapatid ko, so pwede po sana pakipicturean niyo po siya at i-send niyo na lang po sa mga number or sa messenger po namin. Kasi po sobrang nag-aalala na po ako kasi po sa ngayon po isang buwan na po siyang nawawala. Wala po kaming idea kung buhay pa po ba or kung ano man po. Kaya sana po matulungan niyo kami na mahanap ang aking kapatid. Na sana po kung sino man po ang nakakakita sa kanya, sana po huwag naman po sana siyang pabayaan. At syempre dun sa makakakita ay ipagbigay alam kaagad sa pinakamalapit na police station o kaya pwedeng makipag-ugnayan. Anong number mo, Ate Elsie? Yung po 0938-906-5143. Oo, 09 again 38-906 okay 5143. 5143. Ayun. Kasi meron ba siyang dapat iniinom na gamot? Siyempre hindi na siya nakakainom ngayon. Wala siyang dala. Sir, wala naman po siyang sir maintenance. Okay. Kaso po yun po kasi sa mata niya, yun po, yung may glaucoma po kasi siya sa mata na pag medyo lumalabo po yung paningin niya o parang masyadong madilim po yung paningin niya, may pinapatak po kami sa mata niya. Oo. Meron ba siyang kung pag umaalis, meron siyang mga particular na pinupuntahan like iba pang kapatid? Wala na po sir kasi po dito lang po sa Santolan siya may kapatid tsaka po sa Bicol. Oo. Ayun, so ibig sabihin yung pag-alis niya na yun, syempre hindi na rin niya alam kung saan siya pupunta, siguro maaring sumakay. Pero sir, huli po siyang nakita sa Cuyambay Oo, April 2 po siya nakarating ng Cuyambay, Tanay Rizal. Tapos po April 3 naman po ng umaga pinakawalan po ng mga barangay tanod ng Cuyambay sa Marilaki Highway yung tito ko. Okay. O kasi dapat pala na nakuha nung barangay. Kung halimbawa ay... Hindi po, nakuha naman po siya sir. Kaso po, nung time po kasi na may nagreklamo po doon sa tito ko kasi nga po namimilit siya magbukas ng gate. Ano po siya, parang na-post po siya sa GC lang po ng Cuyambay Pride. Doon po sa area na lang na yun. Ngayon po, nakarating po sa amin yung post na yun 5 days ago na po. So, April 7 na po namin siya nalaman na nakarating na po pala siya ng Cuyambay. April 8 naman po ng umagang-umaga, pumunta po kami ng Cuyambay para po malaman or para po magtanong sa mga nakakita sa kanya, nakakup-kup, kung paano po yun nangyari, ganyan-ganyan. Ang sabi nga po nila, hinatid nga daw po nila sa labas ng Cuyambay na, doon po sa Marilaki Highway. Ayun. Okay, so from there, siguro doon sa maaaring may impormasyon, ipagbigay alam lamang doon sa iyong contact number at TLC. Okay? Maraming salamat at hangad natin na makabalik si Tatay Rolando Asis. Okay? Sige, maraming salamat. Ayan, mga kaibigan, si Ate Elsie Riaza. So, sino man pong may impormasyon, please. Ang address po ni Tatay Rolando Andoy Asis, Raimundo Compound, Paseo de Aymeles Street, Tawiran Street, Santolan, Pasig City. Mabalik po tayo, oras natin. Meron na lamang tayong 5 minuto bago po mag-alas 4 ng hapon. DZRH number 1 na naman! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia Mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Dito lang ang latest happenings and trends, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama RH. Oras natin, meron na lamang tayong 2 minuto bago po mag-alas 4 ng hapon. Di na natin nabalikan ang alkalde ng Ginobatan Albay. But anyway, dahil wala na tayong oras okay, sikapin natin bukas na maibalik. Batiin lang natin, mag-happy birthday lang tayo sa ating pong mga minamahal na napakasisipag na miyembro ng Operation Tulong. Ayan, happy birthday kay Lorna Cunanan Gonzales. Sabi ni Eya, happy birthday daw, mamalo ha. At siyempre pagbati galing kay Ron at kay Jemima. Para kay Lorna Gonzales. Ganon din kay Reggie Absalon. Ito ba mga binabati natin na to? Meron ba tayong handaan dyan? Ayan. Reggie Absalon, happy birthday ng Operation Tulong Masigla. And then pati pa si Ami. Pati si Ami Colmenares. Birthday din ni Ami. Happy birthday din Ami ha. Sa ating mga palugaw team. Magiting to, no? Operation Tulong Magiting. Ayan, happy birthday. Wala na tayong oras, pero syempre dun po meron tayong mga schedule na mga bloodletting dahil patuloy pa rin naman tayong nagbibigay ng dugo para po dun sa ating mga nangangailangan actually. Dun po sa mga nangangailangan po ng wheelchair. Ayan, meron po tayo message lang po kayo sa ating Facebook page ng DCRH Operation Tulong at meron po tayong maramihang pamamahagi ng wheelchair sa pamamagitan po ng Rotary International District 3810. Ayan, i-schedule po yan by July. Tama? July, no? July yung distribution, pero ngayon tayo po ay nangangalap muna ng mga magiging beneficiary. So, message lang po kayo. So, dun sa mga possible recipient pa natin, maramihan to. Para po sa darating na Rotary Year ng Rotary International District 3810 through our partners, sina Sir Joey Kapat po ito, no? Yung kanilang team sa Rotary District 3810. Sa pangalan po ng buong persa ng DCRH Youth Center, DCRH Operation Tulong, maraming salamat Eiza Gabriel at kay Jeric Barreto. RHTV, thank you. Ako naman may binauhan para pa rin sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po Mayor Lacaideo Magcalma at Miss Thea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Oras po natin, ganap na pong alas 4 ng hapon.